It was 2020 ko pa yata nasimulan tong video script ko para kay Makoto Shinkai, kaso tinopak yung PC kaya nabura lahat ng data. Pati yung script na wala na parang kinain ng daga, kaya rewrite ulit. So, Makoto Shinkai, masasabi ko na isa ako sa mga OG fans ng anime director na ito dahil alam ko ng mga bandang 2000s nang sinubaybayan ko yung career niya. From the raw animations niya, like She and Her Cat at yung una niyang anime movie na siya lang ang gumawa. Promise, sobrang hirap gumawa ng anime sa PC ng mga panahon na iyon dahil hindi pa ganun kaganda ang technology. Pero dahil meron siyang kwento at walang pakialam merong producer, tira lang. Alam ko hindi rin ganun kadali ang pinagdaanan niya dahil sino ba ang magtsatsaga na manood sa kanya kung hindi naman siya kilala. Pero ginawa pa rin niya dahil it's a passion project. Ang una niyang anime featurette ay ang anime movie na Hoshi no Koe or Voices from a Distant Star. Simple lang ang concept ng kwento. Basically, istorya ng dalawang mag-childhood friends. In other words, mag-shota kami, ayaw lang namin aminin. Yung isa napunta sa space para maging piloto ng robot. Yung isa naman nasa Earth pa dahil na-delay. Kulang yata sa NBI clearance. Pero pumunta rin siya sa space kalaunan. Sa sobrang simple ng kwento, hindi ito yung tipong maiisip lang ng kung sino-sino dahil yung mga may separation anxiety lang ang makaisip nito. So ganun na nga, nasa malayong space si girl habang nasa Earth si boy. Nagpapadala si girl ng text messages kay boy na inaabot ng 1 o 2 buwan dahil light years yung layo nila sa isa't isa. Basically, tinalaki sa kwento kung ganun katagal ang communication ng dalawang nag-iibigan hanggang kailan ka magtitiis. Dahil kung ako si Guy, paano ko sasabihin sa sarili ko na kumapit lang sa taong mahal ko? Kung ako mismo, hindi ko alam kung buhay pa yung taong mahal ko. At kung ako si girl na nakikipaglaban sa mga hinayupak na alien, paano ako mabubuhay kung inaabot na ng taon ang mga messages ko sa taong minamahal ko? Paano na kapag na-deads na ako sa pakikipaglaban sa mga alien? Umabot ba kay mahal yung mensahe ng pag-ibig ko? Nasabi ko bang mahal ko siya sa huling sandali ng aking buhay? Pero don't worry, sa follow-up manga ni paring Makoto Shinkai, nagkita ulit sila. May demand sa closure ng kwento kaya sa manga itinuloy. Sumunod yung The Place Promised in Our Early Days. Hindi ko gaanong naintindihan tong kwento na ito basta alam ko may giyera tapos may mga childhood friends na gumawa ng airplane. Yung friend nilang babae na comatose pero nananaginip siya sa isang lugar na kahawig ng dati nilang tambayan. Tapos may isang machine na apektado kapag binabangungot yung babae. Tapos pumunta sila sa isang higanteng tore gamit yung airplane. Tapos nagising si girl. Yun yung ending. Dito na siguro naayos ni Makoto Shinkai yung proseso niya. Mukha ng anime at hindi indie yung tirada ng mga mukha ng characters ng kwento niya. Basically, ang concept ng kwento ay tungkol sa mga taong na-comatose at kung ano ang epekto nila sa mga taong nagmamahal sa kanila. Kung sa Voices of a Distant Star ay tungkol sa separation, sa pelikulang ito ay malapit ka nga sa piling ng taong mahal mo, kaso tulugang diwa. Hindi ko alam kung bakit fascinated si Makoto Shinkai sa relationship ng dalawang nag-iibigan. Pero pakiramdam ko, tumatalas ang thinking skills ko kapag nanonood ako ng pelikula niya. Sumunod naman yung 5 cm per second. So, dalawang maglovers ulit nung kabataan nila ang bida. Basically, tinatalakay dito kung ano ang epekto ng oras, panahon at distansya sa mga nagmamahalan. It's a coming into maturity story. Una, nung bata pa yung dalawang magsyota, gumagawa sila ng paraan para magkita. Sumasakay sa mga tren at naghihintay sa malamig na panahon. Hindi nila alintana ang hirap basta magkita lang sila. Kung baga appreciation of the moment yung tinalakay sa kwento. Medyo mabagal yung pacing dahil na rin siguro na gustong ipadama ni Makoto Shinkai yung anticipation na makikita mo na yung mahal mo. 5 cm kada segundo ang bilis ng dahon ng cherry blossoms kapag pababa ito sa lupa. Kaya ang pinakatema nito ay ang being there in the moment. No distractions. Hindi ka brain dead. Basta nakatuon ang iyong buong atensyon sa kung ano ang nasa harap mo. Kasi present moment lang talaga ang meron tayo. Yun yung gustong ipahiwatig ni Makoto Shinkai.
Next movie niya ay sa tingin ko ito yung talagang nagpasikat sa kanya. Dahil medyo lumevel up na yung globe, internet at marami nang nagpepependot sa mga ninenok na cellphone para sa toxic social media. Marami nang nakaalam ng movie ni Makoto Shinkai. Ang movie na ito ay ang Kimi no Na wa or Your Name. Yes, Your Name ang title. Medyo pangkaraniwan yung title lalo na kapag tinagalog mo, as in pangalan mo. Pero dito talaga ako believe kay Direct Shinkai dahil hindi ko alam kung saang santo siya nagdadasal upang maambunan ng inspirasyon sa plot ng mga kwento. Basically, may isang probinsyana girl na gustong maiba ang takbo ng buhay dahil para sa kanya boring yung lugar nila. In other words, pengi ng excitement. Tapos yung bidang lalaki dahil sa syudad siya nakatira, babad na babad siya sa fast-paced city life. Kaya sobrang hectic yung schedule ng buhay niya. From school to part-time work. Promise, hindi magandang kombinasyon ang pagsabayin, ang pag-aaral at pagtatrabaho. Dahil pagkatapos ng araw, exhausted ka na, tapos kinabukasan, yun ulit. Kaya saludo ako sa mga taong nagagawa yon. So ito na nga, nang dahil sa munting kahilingan na maiba ng konti yung pang-araw-araw na nararanasan ng dalawa, ginawa nilang wishing well yung bulalakaw. Umubra naman, kaya ayun, parang magic lang. Napunta yung kaluluwa ni probinsyana girl sa katawan ni city boy. Kaya ayun, problema na naman. Minsan naiisip ko na pwede nga siguro talagang mag-wish, kaso kung bano ka naman humiling, sayang din. Dapat specific para hindi na nagkakamot ng ulo si Bathala sa'yo. So ayun na nga, dahil sa nangyari kailangan magtulungan ng dalawa para hindi magmukhang pang mental hospital yung biglang iba ng ugali nila. At dahil medyo naiba na yung na-experience ng dalawa, medyo naiba yung pananaw nila sa buhay. Dahil ilang beses silang nagpapalit ng katawan, mas nakilala nila yung isa't isa, kaso may konting sabit. Sa bawat kahilingan, may konting kapalit, hindi pwedeng libre. Bawal yon, sabi ng universe. Dahil nung alamin ni City Boy yung lugar ni probinsyana girl, burado na pala sa mapa yung lugar nila. As in yung kometa na ginawa nilang wishing well ang tumapo sa buhay ng buong bayan ni probinsyana girl. Ala Jurassic Park na pagkamatay ng mga dinosaurs. As in, deads na deads yung lahat ng tao. Dahil isang malaking butas na lang yung natira. So dahil nagpapalit ng kaluluwa yung dalawa, binalaan ni City Boy si probinsyana girl kung ano mangyayari dahil magkaiba sila ng timeline. Kaya todo effort si probinsyana girl sa pagmamando sa mga tropa niya para lokohin yung taong bayan sa fiesta nila. Pinaalis nila yung mga tao sa festival area, kaya sure ako bad trip silang lahat. Pero pwede na yon as palusot kay Daddy Mayor. Total na iligtas ni probinsyana girl yung madla, kesa naman maging human barbecue silang lahat. So, hindi pa nagtapos dyan yung eksena. Meron ding one-on-one si probinsyana girl at si City Boy, face to face. First time nilang nagkakilala. Basta nagkita sila, ayun, love na daw. Pumapasok dito yung paboritong elemento ng mga romance stories ng Japan. Ito ay ang red threads of fate. Ito daw ay pulang lubid na nakatali sa iyong soulmate na kahit anong mangyari, nakatadhana kayo sa isa't isa. Dahil dito, nagkaroon ng time travel element yung kwento. Hindi nga lang kagaya nito. Dahil kaluluwa lang nila yung nagkita. Grabe, sa sobrang gusto nilang makita yung isa't isa, sinira nila yung divine plan ni God. Nabago yung timeline. Nabuhay sila probinsyana girl. Kaya yun, ilang taon ang lumipas at isa na namang eksena sa LRT ng Japan. Pakiramdaman sila, basta alam na nila na malapit na yung taong espesyal sa buhay nila. Kaya ang ending ay hagdanan. Hello everyone! This is my second salang na nakabalik ako pag-recording. So, anong bago ngayon? Sinalang ko yung loot. Dati kong
content, video content na hindi pumatok sa luma kong channel. Kaya ginagawa ko to kasi sayang naman. Maganda naman yung tsaka Tagalog. Maganda yung video tsaka Tagalog. To follow yung AI version, English voice dub version ng content natin. So, wait for that. Hindi, saglit lang naman yun kasi may kopya na ako. So, isasalang ko lang to, parang testing lang. Yung parami din ng content. Kaya ako ginawa tong second channel na to kasi tawag doon? Pakiramdam ko nagkaroon ng konting shadow ban sa second sa first channel, YouTube channel ko kasi gumamit ako ng clips galing sa mga sports organization. Parang bawal pala talaga, parang limited ang mangyayari. Kaya parang in a way shadow ban na rin siya. Kaya gumawa ko ng second channel. Iwasan ko ng gumamit ng mga clips ng mga ganun. So, ito na siya. Meron pa siyang part 2. Tapos maglalabas pa ako ng English AI dub version kasi may mga manonood pala ako sa United States na napansin ko sa analytics. So, thank you very much for watching and I hope na we can grow this channel. Hopefully this year monetize tayo. Hopefully. Thank you very much for watching. Thank you so much.